Narito naman ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni Joy Segui. Dumamba sa isang kotseng, isang electric generator sa Balanga City, Bataan. Ayon sa driver ng sasakyang nagdadala sa generator, pabalik sila sa Kapitolyo nang kumalas ang generator. Bumagsak ito sa kabilang lane at bumangga sa kasalubong na kotse. Wala namang nasaktan pero nagdulot ng pagbigat sa trapiko ang insidente. Nakaranas ang brownout ang buong Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur kanina. Tumagal ito ng 9 na oras. Nagsara ang ilang establishmento dahil dito, habang ang ilan gumamit ng generator. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, pinutol ang supply ng kuryente sa naturang mga lugar dahil sa pagsasaayos ng San Esteban Lawag Transmission Line. Doble perwisyo ito sa mga Tagalawag City na 12 oras sa mga nawalan ng supply ng tubig. Inaayos kasi ang water pump station ng Ilocos Norte Water District. Magtatayo ang COMELEC ng mga satellite registration station sa Pangasinan para sa mga hindi pa nagpapakuha ng biometrics. Ilalagay ang mga ito sa bawat barangay sa lalawigan. Ayon sa COMELEC, mahigit 100,000 botante sa lalawigan ang wala pang biometrics. Nasa 1,600,000 ang registered voters sa Pangasinan. Nagpaalala ang COMELEC na tatanggalin nila sa listahan ng mga botante ang hindi makakapag-biometrics. Nakatakda rin magkaroon ng voter registration sa mga mall sa lalawigan. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.